Now, back to T3 dito sa TV5. Alam nyo mga tol, hindi lang tayo rumiresbak sa katiwalian at sa mga pangabuso ng mga loko-lokong opisyal ng bayan. Tulad nung siraulong purok leader. Leader na yun. Di ba? Oo. Malambot din yung puso natin tatlo. Ayan siya. Yeah, yes. So, Lalo pagdating sa pagtulong at sa pangangailangan. Ang batang si Jonathan kasi may malubhang sakit siya. At minsan inilapit na sa programa kong Wanted sa radyo, sa 92.3 News FM, Radyo 5. At kanina lang, naoperahan na si Jonathan. Okay. At dinalaw ko. Okay. Ito, panoorin natin. Naging espesyal ang araw na ito para sa mag-amang Jonathan at Joel Mangua ng Lanzones Street, Payatas, Quezon City. Paano ba naman? Dumating ng takdang araw na matagal na nilang pinakahintay. Ang araw na hudyat sa pagbabago sa buhay ni Jonathan. Sa araw na ito, gagawin ng isang maselang operasyon upang ganap na maging normal ang pangalan na anak ni Joel. Akalain niyo ba naman, September 7, 2011, ng araw na unang inilapit si Jonathan sa programa kong Wanted sa radyo ng kanyang amang si Joel at ng Payatas Orione Foundation Incorporated, ang grupong tumutulong sa kanya, mismong kaarawan niya pala yun. Yearly kasi naghahanap kami ng mga batang malnourished para ma-include dun sa aming feeding program. At last year lang, napasama si Jonathan doon. So, eventually, nakilala namin yung maraming tao na tumutulong kay Jonathan hanggang ngayon. At isa dun si Mr. Rafi Tulfo. Hindi baka sa mukha ni Jonathan na may malubha siyang karamdaman. Agad kaming nanawagan sa mga tagapakinig para tulungan si Jonathan sa panggasto sa kanyang operasyon. Mula sa iba't ibang antas ng lipunan, ang mga tulong na dumating. Ilang minuto na lang, sasalang na si Jonathan sa isang operasyon para sa malubha niyang sakit. Tracheoesophageal fistula ang sakit ni Jonathan. Butas ang lalamunan niya na daluyan ng pagkain papuntang tiyan. Kakambal na raw ito ni Jonathan mula ng isilang. Yun ang pinakabili niya sa akin, tapos hindi ko rin naman binibili kasi hindi rin naman niya mapakinabangan ng masakit po. Napapaiyak na lang po ako pero hindi lang magpapahalaga sa kanya. So, nung bagong panganak siya, sinubukan ng ipagdugtong. Kaya lang, dun sa operasyon, mukhang hindi mag-abot nung edad niyang yon. Ngayon, ang gagamiting pangdugtong, kukuha kami ng isang bahagi ng bituka na siyang gagamitin namin parang pantapal. Kung walang problema, kakain na siya ng maayos sa lalamunan at mararanasan niya yung kabusugan, ika nga. Ilang oras matapos ang operasyon, personal akong dumalaw kay Jonathan. Sa recovery room, nadatnan ko si Jonathan. Bagamat damang-dama pa niya ang sakit ng katatapos lang na operasyon, nakilala pa niya ako. At sa mapupungay niyang mga mata, tila gusto niya magpasalamat sa akin. At sa pagkakataong yon, kinarga ko si Jonathan. Kinausap ko siya para ipadama ang aking pagsuporta sa kanya para lalong lumakas pa ang kanyang loob. Sa pagkarga kong yung kay Jonathan, parang saglit nawala ang kanyang iniindang sakit at nakatulog siya. Hanggang sa nagpaalam na kami sa kanyang amang si Joel at nangako magpapatuloy sa pagbibigay ng tulong para lubos na gumaling si Jonathan, naroon pa rin si Jonathan sa aking isipan. Tol, pwede ka palang pag magbakasyon si Cheryl, mukhang may balak si Cheryl magbakasyon sa Alang Pwede Kapatid. kang, Pwede pwede kang tumulong. Pwede ka. Alaga. Sa Rescue 5, si Cheryl pwede Yang rin. magbabakasyon din. Pwede, oo. Kailangan nila ng bagay. Di ba ganun ang programa mo dati? Yeah, May ganyan ka programa. Pero nais ko pala magpasalamat sa lahat ng mga tumulong para maoperahan si Jonathan. Naging matagumpay at naging daan para matuloy ang operasyon at matagumpay ang operasyon ni Jonathan. Right. Kasi
mga tol, hindi nga pinakita yung footage eh. Butas yung ano niya, yung leeg. Oh. So dinadaan yung pagkain, liquid sa may tubo eh, papunta sa kanyang bituka. Kasi kung kakainin yung pagkain, pasintabi dun sa mga kumakain ngayon na susukahin niya yun. Oh. Kaya ngayon, naayos na yun. So ngayon, inaayos na yun. Sinara yung butas, tapos yung bituka, pinasok na sa loob at tinakpan na, na-opera na. At ako'y nagpapasalamat sa dosena ng mga listeners ng Wanted sa Radyo na nagpadala ng pera para doon sa operasyon. Hindi ko alam kung siguro mahigit 100 siguro nagpadala ng tulong, pera, pinansyal. At maging doon sa mga personal kong mga kaibigan, ayaw na magpakilala kung sino man kayo, thank you. At maging yung mga sponsors ng Wanted sa Radyo, mga nagpadala ng pera sa bank account ni Jonathan. Thank you, thank you. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga tol, Pebrero na buwan ng pag-ibig. Sinasabi ko. Maraming may in love. Oo. At siyempre, maraming magpapakasal. Dandi. Pero sa mga couple na gustong magpakasal sa Calapan, Oriental, Mindoro, may kakaibang batas. Ano yan? Hindi kasi pwede magpakasal ang magjowa ng hindi nagtatanim. Nang ano? Nang tatanim? Ano? Ang akala ko mauna muna ang kasamiento bago yung mga tanim-tanim Tanim, na yan. binhi, kailangan, similya. Yun bang nyug? Maraming mga nyug na medyo nagtatanda na kailangan na magtanim ng binhi. Binhi, yung similya, nyug. May intercept tayo. Hindi, nyug. Talaga. Ito, sasabihin ko, sa Department of Agriculture, tulad ng Mindoro. So, kinakailangan mo talaga ng mga, ito yung seedlings na dapat itanim. Okay, tama yan. Kasi Tol Ben at Tol Rafi, ang hindi raw sumunod, may multa na 1,000 hanggang 2,500 pesos. Patay kang bata ka. Sa ordinansa ng konseho, simula sa idea ni Councilor Rimando Recalde, bago makakuha ng lisensya, magtanim muna ng isang binhi. Pero hindi ito katuwaan, ha? Seryoso talaga ang mga taga-Calapan. Para raw ito sa kalikasan dahil tuloy-tuloy ang paglubha ng climate change at ng global warming. Walang tanong, mga tol. Pahalimbawa, mayaman yung kinasal. Magkano lang yung 1.5? Saan mo pupunta yung 1.5 kapag halimbawa nagbayad ng multa? Kumuha ka ng maraming taong patanim ka. Saka yung sabi mo kanina, yung do-do, yung boy-boy. Magtanim ka dyan. Maswerte pag may mayayaman dyan dahil kasi hasendero, di ba? O 100 tao, bigyan mo taglilimang binhi ng nyug, patayin mo, sabay-sabay. Maraming puno, di ba? Gamitin mo ang kayamanan mo, pero paano kung medyo mahihirap dyan? Obligado eh. Obligado. Kasi malaki mandatory. Saan ba magagaling yung binhi? Yung bini magagaling sa, Kung gusto mo na talaga gobyerno. magpakasal, bakit kinakailangan may kondisyon? Ang pagpapakasal ay karapatan yan. Siguro yung pagtanim mo, parang tanda ng inyong pagmamahalan Ayun. hanggang sa lumaki yung puno. Babantayan mo. Babalikan nyo at lalagyan yung pangalan nyo. Yun. Pag namatay yung puno, Wala na rin, patay na rin yung pagmamahal. Alam ba, Tol Ben, love his darling. Darling. Jean. Yeah. Yan. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang T3.